So nilabas na nga ang bagong Honda Click 125 dito sa Pilipinas and ang tawag sa kanya is the Game Changer Upgrade. Pero ang tanong, game changing upgrade ba talaga o baka hype lang? Kaya sa video na ito, pag-usapan natin about isang kaniyang 10 game-changing upgrades, 3 things that I like, and 1 good thing to improve. Tapos yung final thoughts natin about this motorcycle, if this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision. Unahin na natin agad yung kaniyang headlight and rear light design, which is napag-usapan natin yan sa ating version 3 versus version 4 na video, and nalalagay ko yung link dyan. Pero mga boss, pagka-release ng motorcyclong ito, hindi lang pala headlight design yung ating nagbago dito, kundi nag-improve pa siya from our headlight vision sa ating previous one. Kasi meron na tayong 10% farther and 20% farther na buga ng headlight natin compared sa older one. This gives more safety and less yung pag-aalala natin sa mga unforeseen sa iyong dinadaanan. Next naman dyan mga boss is that meron na tayong 5 colors for the Honda Click 125 Fi. Pero bago yan mga boss, meron nga pala tayong standard version tsaka smart edition. Sa standard edition mga boss, meron tayong 3 colors which is Obsidian Black Metallic, Pearl Arctic White, and tsaka yung Pearl Gray. Tapos yung sa smart edition naman mga boss, meron tayong Matte Fresco Brown and Matte Axis Gray na mukhang black talaga siya. Tapos yung pinagkaibahan talaga nila mga boss, kasi sa standard edition mga boss, meron tayong new two-tone color combination compared sa ating smart edition na napaka-classy lang siya tignan, less talaga yung mga palamuti. Makikita naman natin dito sa ating standard version, mas maganda siya if ever ito yung kinikonsider mo, hindi mo masyadong need yung mga naibibigay na upgrades ni smart edition. Meron tayong pinagkaiba which is ang pricing variant. Binigay ko na sa inyo agad mga boss yung pricing nila para mapaisip ka alin nga ba yung mas maganda para sa iyo and sulit ba talaga yung mga upgrades nila. Sa older version kasi mga boss, meron tayong standard version na 81,900 pesos, tapos yung special edition nila is 84,900 pesos. Ngayon naman mga boss, the current version has 82,400 pesos and 86,900 pesos. In which, makikita natin maya-maya ano ba yung pinagkaiba nila sa older version na Click, bakit meron silang price increase. First natin dyan makikita mga boss is that ang kaniyang wet weight. Mas gumaan ngayon ng 1 kilo si Honda Click version 4 over kay Honda Click version 3. Which means, meron siyang in-improve sa kaniyang makina. And makikita natin yan maya-maya. Next naman mga boss is ang kaniyang charging port. Meron na tayong USB-C charging port dito sa ating newer version na Honda Click, which is USB-A lang sa previous one. Maganda yan kasi sumasabay talaga sa trend at saka sa uso si Honda Click para sa pangmasa. Number 5 na tayo mga boss. If si Smart Edition yung kukunin mo mga boss, meron tayong new rear grab design. Mas aesthetic, mas premium, and mas meron kang makikitang luxurious kind of experience if ito yung kukunin nyo. And next naman natin dyan mga boss is the ISS for Smart Edition. Which means wala tayong ISS for the standard edition kasi mas naging exclusive na feature ito para sa version 4. And next naman natin dyan is that meron tayong 3D emblem for Smart Edition na mas maganda yung tingkad niya kasi color gold. Meron talaga siyang maibibigay na premium experience. Number 8 mga boss is that ito talaga yung pinakahihintay ng ibang mga tao na nagko-comment lagi sa ating comment section mga boss which is ang keyless feature for the Smart Edition. Meron na tayong smart key system samantalang naka-secured key shutter system kay standard edition, which means meron tayong magandang experience na talaga kasi napaka-high-tech na ng ating motorsiklo if ever ito yung kukunin natin. And second to the last mga boss na makikita mo talagang maganda dito is that we have a fewer upgrades but an amazing technology na mas na-improve pa rin naman ang ating motorsiklong ito. Kasi mga boss, si Honda Click 125 is the same pa rin naman na merong combi brake, naka-ACG starter, auto start stop, tapos optional na yung keyless tsaka not keyless, yung kanyang Honda ESP na feature, tsaka yung monoshock. Reduced by 10% na yung radiator natin dito kay Honda Click 125
125 and naka-lighter LDAC cover na yung ating makina. That means mas na-improve na ni Honda yung kaniyang kaha ng makina niya. That gave 1 kg less ng timbang dito kay Click version 4. And siguro sa mga further updates natin dito about this motorcycle, makikita talaga natin if almost the same lang ba sila ng mga parts, yung mga need palitan, para naman talaga 'di ba maisipan natin if ever meron tayong mga version 3 tapos nagbabalak bumili ng version 4, and then masasabi natin that almost the same lang sila ng mga parts, mas magiging familiar tayo dito if ever meron man tayong need i-customize o di naman kaya gawing maintenance sa ating future soon na situation. And last but not the least mga boss is that I'm not sure what happened but the fuel efficiency here had an upgrade or not so. Kasi nga mga boss, meron tayong 50.3 kilometers per liter for the version 3. Meron din tayong 49.3 kilometers liter as of the moment. I'm not just sure if mas naging malakas ba yung makina ni Honda ngayon or meron lang talaga silang binago dito sa motorcyclong ito. And siguro mga boss, ito yung pabonus ko sa inyo mga boss ha. Sad to say mga boss, wala tayong straight version na nirelease dito sa Pilipinas. However, this is still a good motorcycle para sa atin dito sa Pilipinas. Although hindi na ako masyado makakapag-complain kasi maganda din naman yung na-offer ngayon ni Honda, no? And hindi naman siya masyadong naging pricey compared sa ating mga expectation. Then we can really say mga boss that this is still a game changer para sa ating mga Pilipino na gusto makapagsimula ng pagmamotor, merong gustong gamitin ito for somewhere or even gamitin ito for work if ever gagamitin natin ito for food deliveries or moto taxis, di ba? So if napupusuan mo na itong motorsiklong ito, meron tayong ginawang 3 things that I like and 1 good to improve mga boss na baka magustuhan mo rin mga boss dito sa motorsiklong ito. First na nga natin dyan mga boss is meron tayong exclusivity na experience pa rin from Smart Edition tsaka Standard Edition. Yun talaga yung makikita mong maganda talaga dito sa motorsiklong ito mga boss. Kasi hindi lang count yung pag-upgrade mo from the Smart Edition galing sa Standard Edition. So, I can say hindi tayo tinipid dito if ever mag-i-Smart Edition man yung kukunin natin. Next naman na magugustuhan mo dito mga boss is that the older version of the Honda Click is hindi masyadong malayo sa kaniyang price increase sa kaniyang current version na Honda Click. Which is makikita natin dito mga boss that the standard version of the Honda Click version 3 is 81,900 pesos. Tapos yung current edition naman is that 82,400 pesos. Yung special edition niya na 2-tone lang yung pinag-iba, 84,900 yung kaniyang difference sa standard version dati. Tapos ngayon, 86,900 pesos mo. Meron ka ng keyless, meron ka pang mga grab bar na binago, yung emblem, and yung keyless. So, mas masasabi kong mas maganda yung Smart Edition over the Special Edition previously. And that simply means gustong gusto ko yan kasi which is the last but not the least na gustong gusto ko dito is that meron talaga siyang significant improvement. Makikita naman natin mga boss na hindi naman siya gaano kalayo if ever yung newer version yung pipiliin nyo over the version 3. Meron din siyang exclusivity and mas premium yung feeling na hindi naman masyadong kalayuan yung kanilang pricing na difference. I can say sweet spot din ito mga boss if ever ito yung pag-iisipan nyo over the Honda Giorno Plus. In which, one good thing to improve sana about this motorcycle is that maganda sana if mag-improve sila sa kanilang efficiency soon. Although hindi na ako masyado makakapag-complain mga boss kasi maganda naman talaga yung kanilang upgrade for its price. But it would really be great mga boss. I can really say that. Maraming magugustuhan itong ganitong klaseng feature mga boss na linagay na sa harap yung kaniyang fuel tank. Mas lalaki na yung kaniyang large capacity sa kaniyang storage compartment and mas mag-improve yung kaniyang overall experience. The Honda Click 125 version 4 is a really good motorcycle for this kind of price. Kaya naman sa final thoughts natin mga boss, if this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must buy kind of motorcycle decision, hindi tayo tinipid dito if si Smart Edition yung pipiliin natin. Napaka worth it, napakaganda, and napakabago sa mata. If ever alin man dito yung napusuan mo or yung nagustuhan mo, hindi naman tayo talo both, but napakalaki ng upgrade ng experience if si Smart Edition yung pipiliin nyo.
hindi naman natin din maikakaila if ever standard version yung pipiliin natin. It's because if gagamitin lang naman talaga natin to from place A to place B, then this motorcycle talaga is a good motorcycle rin naman pang araw-araw if gagamitin lang naman from place A to place B, diba? So all in all, maganda talaga yung ginagawa ni Honda ngayon. Nag-release sila ng Honda ADV Road Sync, tapos naglabas din naman sila ngayon ng Honda Click 125 version 4. So less talaga yung kanilang pag-delay ng release ng mga bagong motorsiklo nila. Pero kayo ba mga boss, ano yung thoughts nyo dito about this motorcycle? Meron ba kayong mga maganda sanang i-upgrade sa kanila, or okay na kayo dito for its price? And excited na din ba kayo bilhin tong motorsiklong ito? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you in my next video. Let's go!